Ngayon po ay Thursday ng ika-4 na linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin ang aking patotoo. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, ang siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo ng Ama. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayo maniniwala sa akin? Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinapaniwalaan ninyo si Moises, maniniwala din sana kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Ngunit kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga isinulat niya, paano ninyong pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano pa po ba ang kailangang gawin ni Jesus upang patunayan na siya nga ang ipinangakong Mesiyas? Ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo tungkol sa kanya. Ang mga propeta, lalo na si Juan Bautista, ay nagpapatotoo din tungkol kay Jesus. Kahit ang Diyos Ama ay nagpapatotoo rin tungkol kay Jesus. Kaya ano pa po ba ang kulang? Bakit hindi po naniniwala ang mga Hudyo? Ang kulang po ay ang kanilang pananampalataya. Binulag sila ng kanilang kayabangan at sakitid ng kanilang isipan dahil sa kanilang pagkamakasarili at intellectual pride. Sinarado nila ang kanilang puso para sa ating Panginoon. Ayaw lang po talaga nilang maniwala kay Jesus at itinutulak nila ang kanilang sarili sa kapahamakan. Tumanggap tayo ng maraming biyaya mula sa Diyos. Ramdam natin ang kanyang pangangalaga at ang kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Nakikita natin ang mga tanda ng kanyang kabutihan at presensya sa ating buhay. Ramdam natin ang kanyang pagmamahal at ang ating pagkamalapit sa kanya. Ang lahat ng ito ay nagpapatibay at nagpapalalim ng ating pananampalataya. Ito ay nagdadala sa atin sa lalong pagsunod sa kanya at sa kanyang mga kautusan. Gumawa ang Diyos ng maraming magandang bagay sa ating buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng napakaraming pagkakataon. Magdududa pa ba tayo sa Kanya? Hihingi pa ba tayo ng patunay o katibayan? Hindi na. Kung mayroon mang katibayan o patutuo, tayo na mismo ang magpapatutuo. Tayo ang Kanyang magiging mga saksi. Tayo ang tatayo para sa Kanya. At ang pinakamabisang patutuo natin bilang Kanyang mga alagad ay ang ating sariling buhay. Kababaang loob, kapayakan ng buhay, pagsasakripisyo. Marami sa atin ang umaangkin na siya ay Kristiyano. Siya ay tagasunod at alagad ng ating Panginoong Hesus. Ngunit pagdating sa pagpapatawad ng mga taong nanakit sa atin, hindi tayo makapagpatawad. Kung hindi tayo makapagpatawad, tayo ay mga Kristiyano lamang sa pangalan. At ang nakakalungkot sa lahat ay marami sa atin ang ganyan. Kaya ang mabisang pagpapatutuo kay Jesus ay ang pamumuhay tulad ng kanyang pamumuhay. Pamumuhay na payak, may kababaang loob at walang pasubaling pag-ibig
at pagpapatawad. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.